Hello mga idol, binabati ko nga pala dyan sa Davao ang asawa ni idol na si Randy at sa iba nating solid supporter dyan na nagpapabati ay mabuhay po kayo. Shout out rin pala sa mga kaibigan natin na nasa kabilang mundo at planeta ay mabuhay rin kayo dyan mga idol. At muling taos pusong nagpapasalamat po ako sa inyong lahat mga idol dahil palagi lang kayo na nakasubaybay sa ating mga recap araw-araw. At pasensya na din pala sa lahat kung hindi ko kayo ma-shoutout kasi baka magiging masyado ng mahaba ang intro natin. Matapos ang ilang minuto na pagbisita ni Lee Jung Ryang sa loob ng Ilsen Hospital, ay agad na inihayag nito kay Choi Min-woo na nagawa daw niya matanggap ang mga ulat na nag-resign siya sa Ares Guild noong nakaraang taon. At wika pa niya kay Choi Min-woo na nakakapanghinayang naman daw kasi hindi man lang daw siya nito masyado nakita noong sumali siya sa Ares Guild. Tumugon naman sa kanya si Leader Choi na alam niya naman daw kasi na ito ang kanyang kagustuhan. Sapagkat kung hindi lang daw sana siya palagi na pinapadala sa ibang bansa at ipinagbabawal sa kanilang headquarters ay mas madalas pa sana daw sila nagkita noon. At sa kasunod nito ay nagtanong si Lee Jung Ryang kay Leader Choi kung naninirahan na ba siya ngayon sa ibang lugar gamit ang ibang pangalan. Kaagad namang pumasok sa eksena si Master Kim kung saan humihingi ito ng paumanhin dahil sa pagsingit nito sa kanilang pag-uusap, pero gusto nitong sabihin kay Lee Jung Ryang na hindi naman daw isang estrangherong tao ang kanyang young master na si Choi Min-woo. Kasabay nito ay makikita na tila naguguluhan si Taekyang sa kanilang mga pag-uusap. At sa kasunod nito ay sumagot naman si Lee Jung Ryang kay Master Kim na kay tagal na rin daw ng huli nilang pagkikita. At mukhang halos 20 taon na ang nakalipas simula nang magkita sila. Nagpahayag naman si Master Kim na eksaktong 12 taon pa lang daw ang nakalipas simula ng huli nilang pagkikita, at madalas pa daw niya naiisip ang araw na yon. Dahil pinagsisihan daw niya na niligtas pa siya nito noon, sapagkat kung hinayaan daw sana siya nito ay hindi sana nangyayari ang mga ganitong bagay sa kanila ngayon. Hindi naman nagustuhan ni Lee Jung Ryang ang mga pahayag sa kanya ni Master Kim. Kaya kinausap niya ito at sinabihan na mukhang nagiging mabangis daw ang mga pananalita nito sa kanya. Kasabay nito ay nagalit rin ang kanyang Deputy Guildmaster na si Roblox Guy na mag-ingat daw siya sa mga sinasabi nito, sapagkat ang kanyang Vice Guildmaster na si Lee Jung Ryang ay hindi dapat kinakausap ng ganitong pamamaraan. Sumagot naman si Master Kim sa lalaking square ang ulo na kung ganun daw ay pasensya naman daw. At wika niya dito na mukhang mayroon din daw siyang mahusay na kakayahan kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang pangalan. Sumagot naman ang lalaking square ang ulo na siya daw ay si Sok Gojon at siya naman daw ang kasalukuyang bodyguard ni Vice Guildmaster Lee Jung Ryang. At dito ay mariing sinambit ni Master Kim ang kanyang pangalan at sinabihan na kung tapos na daw siya sa kanyang pananalita ay isara niya na daw kaagad ang bibig nito at pumunta sa tabi ng sulok at manahimik. Sapagkat hindi daw ito isang klaseng usapan na kailangan niyang sumingit. At sa kasunod nitong galaw ay makikita kay Roblox Guy na hindi niya tinantanan ng tingin si Master Kim at nagbigay siya ng mapanakit na tingin. At dito ay makikita na nagsisimula na itong magalit at umabante ng bahagya. Ngunit kaagad naman pumihil si Lee Jung Ryang at napatawa na lamang sa mga nangyayari ngayon. Dito ay inihayag ni Lee Jung Ryang kay Master Kim na napakamainitin pa rin daw ng kanyang ulo. At mukhang ang kilala niyang tao na si Kim Hwa-jong ay hindi pa rin talaga nagbabago hanggang ngayon. Nagsalita naman si Master Kim na kung ikukumpara daw niya ang kanyang pagiging mainitin ng ulo ay mukhang malayo-layo pa daw ang kanyang tatahakin upang maabutan siya nito. Wika pang tanong ni Master Kim na kung sumasang-ayon din ba siya sa kanyang pahayag. At sa kasunod nito ay nagpapahayag si Leader Choi Min-woo sa kay Lee Jung Ryang na tama na daw ang mga walang kwentang usapan at diretsuhin na siya nito kung ano ang pakay niya sa pagpunta dito. Dahil sa mga sagutan ng bawat isa ay nabulabog naman ang dalawang mga kasamahan nila ni Leader Choi. At sa kasunod nito ay tumugon si Lee Jung Ryang na si Choi Min-woo daw ay isang batang mapusok, habang si Master Kim naman daw ay mainitin ang ulo at sa kanyang tingin daw ay mukhang masaya daw talaga silang pagsamahing dalawa. Dagdag pa niyang pahayag na nakakainis man daw na sabihin ito ngunit siya naman daw kasi ang inimbitahan na pumunta sa lugar na ito. Sumagot naman si Leader Choi Min-woo na sa tingin niya daw ay nagkakamali lang siya ng pagkaunawa. Sapagkat wala naman daw sino man dito ang gusto na mag-imbita sa kanya. Kaagad namang tumingin si Lee Jung Ryang kay Taekyang at nagsalita kay Choi Min-woo na mag-isip daw siya ng maigi kung wala ba talagang tao ang may gusto na magpunta siya dito.
Kasabay nito ay tumingin si Taekyang kay Lee Jong-ryang at nagtataka kung ano ba ang pinagsasabi nito at kung bakit ito nakatingin sa kanya, at wika niyang tanong kung ano bang mga kalokohan ang kanyang mga pinagsasabi. At dahil sa mga pabalang na sagot ni Taekyang ay agad na nagdulot naman ito ng pagkainis kay Boy Square ang ulo at tinitigan ng mapanakit na tingin si Taekyang. At dito ay muling pinaalala ni Lee Jong-ryang na kaya daw siya nakapunta dito dahil sinabi daw umano ni Taekyang na kinakailangan niyang humingi ng tawad sa kanilang kasamahan na nabiktima. Sa puntong ito ay muling inalala ni Taekyang ang mga kaganapan sa loob ng opisina ni Park Ji-hoon, kung saan inihayag ng bida sa kanya na kinakailangan niya daw ng isang personal na paghingi ng tawad mula sa mastermind o tao na gumawa nito sa kanila. At dahil dito ay napaisip si Taekyang kung gaano kaya katagal nakinig ng palihim ang hinayupak na matandang ito sa kanilang usapan ni Park Ji-hoon. Dahil dito ay nagsalita si Taekyang sa kanya na hindi daw nito inaasahan na talagang pupunta siya dito sa ospital kaya naman tinanong niya si Lee Jong-ryang kung ano ba ang kanyang binabalak na gawin dito. Nagpahayag naman si Lee Jong-ryang sa bida na may ugali talaga siya na magsalita agad kung ano man ang kanyang iniisip, pero hindi daw siya naparito para magbigay ng gulo. At sa kasunod nitong galaw ay agad na umabante ng paglakad ang lalaking bodyguard ni Lee Jong-ryang habang bitbit nito ang isang bulaklak para sa kasamahan nilang si Hyuk-jun. At dito ay kanyang pinatong ang bulaklak sa kama ni Hyuk-jun, kung saan inihayag ni Lee Jong-ryang na ito raw ay isang kabayaran para sa mga ginawa ng kanyang mga tauhan at sabihin lang daw nila kung hindi pa ito sapat. Kasabay nito ay napatingin si Taekyang sa bulaklak na mga ibinigay nila para kay Hyuk-jun, kung saan napagtanto ng bida na ang mga ganitong klaseng bulaklak ay ginagamit sa mga patay o sa mga nakikiramay. Kaya't dahil dito ay agad na nagbigay ito ng pagkainis kay Taekyang at nagmura sa kanilang harapan na puro daw mga kagaguhan ang kanilang ginagawa. At sa kasunod nitong galaw ay agad nagbigay ng isang malakas na pagsuntok ang lalaking bodyguard ni Lee Jong-ryang at sinuntok si Taekyang sa mukha na may palaman ng chi. Bumalik ang eksena bago ang mga kaganapan sa loob ng ospital kung saan makikita na nakasakay sila ng kotse papuntang ospital kasama ang mga tauhan nito sa loob. Kung saan inutusan ni Lee Jong-ryang si Gu-jon na kinakailangan daw niya malaman ang tunay na antas ng kakayahan ni Jin Taekyang. At wika pa niya sa kanyang bodyguard na magpalipas daw siya ng oras hanggat maaari at alamin kung gaano talaga kalakas si Taekyang. At dito ay sumagot ang lalaking bodyguard ni Lee Jong-ryang na square ang ulo na hindi niya daw talaga nagustuhan si Taekyang mula pa noong simula. At sa wakas daw ay matuturuan na rin daw niya ito ng leksyon. Bumalik ang eksena sa kasalukuyang pangyayari kung saan nagbigay ito ng pagkagulat sa mga kasamahan ni Taekyang matapos magbigay ng isang malakas na pagsuntok ang lalaking square ang ulo na si Gu-jon. At sa sandaling ito ay ikinabigla rin ito nila ni Leader Choi Min-woo at ni Master Kim ang biglaan na pangyayari na naganap. Dito ay makikita na nanatili lamang na nakatayo si Taekyang matapos ito makatanggap ng malakas na pagsuntok mula kay Gu-jon. Kasabay nito ay makikita na nagmura lamang si Taekyang at napahawak sa kanyang pisngi kung saan nagsalita ito na buwisit daw dahil nakagat niya umano ang kanyang dila. At dito ay makikita rin ang reaksyon ni Gu-jon na tila nagulat dahil hindi man lang daw natinag si Taekyang sa kanyang suntok. Dagdag pa niyang pahayag sa kanyang kaisipan kung paano daw ito nangyari sapagkat binuhos daw nito ang buong mana niya sa kanyang kamao. At sa kasunod nitong galaw ay makikita na naghahanda si Taekyang ng kanyang kamao habang nagbibigay ng isang mapanuksong ngiti kay Gu-jon. Kung saan inihayag ni Taekyang sa kanya na sinadya niya daw talaga na hindi sanggahin ang kanyang suntok ngunit hindi pa rin daw nito nagawa ng maayos ang kanyang pagsuntok. Matapos ang mga sagutan nilang dalawa ay binawian rin siya ng isang matinding suntok ni Taekyang, kung saan mariing inihayag nito sa kanya na dapat sana daw ay ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kasunod nito ay kaagad na humigop ng hangin si Gu-jon upang palakasin ang kanyang tinataglay na mana. Kung saan makikita na tinatangka nito na pigilan ang mga ibinigay na pagsuntok sa kanya ni Taekyang. Kaagad namang napansin ni Taekyang ang biglaan na mga kilos at paggalaw ni Gu-jon kung saan napagtanto nito na gumagamit din pala siya ng isang grapple ang technique. At dahil dito ay inatras na muna ni Taekyang ang kanyang pagsuntok mula sa mga kamay ni Gu-jon. Nang mapansin ni Gu-jon na umaatras si Taekyang mula sa kanyang pagsuntok ay kaagad na tinawanan siya nito habang si Taekyang naman ay galit na nakatitig sa kanyang mga mata. At sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang tinapakan ni Taekyang ang mga paa ni Gu-jon kung saan nagawa nitong sumigaw sa array. At sa kasunod nitong galaw ay binigyan siya ng matinding pag-uppercut ni Taekyang sa kanyang bunganga.
At sa tindi ng ibinigay nitong pag-atake sa kanya ay napatingala si Gojon sa itaas ng ere at unting-unti na bumabagsak sa sahig. Sa puntong ito ay nagawang pabagsakin ni Taekyang ang bodyguard ni Lee Jung-ryang sa kanyang harapan mismo. Dagdag pang pahayag ni Taekyang sa kanya kung saan naman daw siya kumuha ng lakas ng loob para suntukin ito sa kanyang pisngi. Sa kasunod nito ay makikita ang nanginginig na katawan ni Gojon at wala nang malay matapos ma-knockout sa isang suntok ni Taekyang. At dahil dito ay nagpahayag si Lee Jung-ryang sa bida na kung bakit niya daw ginawa ito sa kanyang harapan. Kasabay nito ay itinuro ni Taekyang ang pamamaga ng kanyang pisngi at sinambit nito kay Lee Jung-ryang na maaari niya daw ay laban ito sa korte at sabihin na isa lamang itong self-defense. Sa puntong ito ay nagtanong naman si Lee Jung-ryang sa bida kung ano ba ang kaugnayan ni Taekyang sa taong nagturo nito sa kanya. Nagtataka namang nagtanong si Taekyang sa kanya kung sino na naman ba ang taong tinutukoy niya. Dito ay inihayag ni Lee Jung-ryang na huwag daw siya magmaang-maangan dahil alam daw niya na may nagturo nito sa kanya. Subalit hindi naman matukoy ni Taekyang ang kanyang mga pinagsasabi at sumagot sa kanyang mga pahayag na kung ano naman daw ba na mga kalokohan ang kanyang pinagsasabi. At sa kasunod nito ay tumingin si Lee Jung-ryang sa kay Leader Choi Min-woo at nagtanong sa kanya kung natitiyak ba niya na walang ibang lalaki o pamilya si So-young, kung saan ang tinutukoy nitong tao na si So-young ay ang ina ni Leader Choi Min-woo. Hindi naman inaasahan ni Leader Choi ang biglaan na paglabas nito sa bibig ni Lee Jung-ryang kaya naman napatahimik na lang ito sa kanya. At dahil sa mga pahayag ni Lee Jung-ryang ay kaagad na nagdulot ito kay Master Kim na magalit sa kanya kung saan naglabas ito ng napakalakas na aura gamit ang kanyang buong mana. At galit niyang tinanong si Lee Jung-ryang kung ninanais ba niya na mamatay ngayon. Sa kasunod nito ay hindi naman nagpatinag si Lee Jung-ryang at naglabas rin ito ng kanyang matinding aura sa harapan nilang lahat kung saan sinisigaw niya sa kanilang lahat na sagutin daw nila ang kanyang mga tanong. Sa puntong ito ay makikita ang paghihimutok ng galit ni Leader Choi Min-woo kung saan mahigpit nitong hinahawakan ang kanyang mga kamao, at dito ay walang tigil siya na sinasabihan ni Lee Jung-ryang na sabihin na daw niya sa kanya ang totoo. Nagbigay naman ng babala si Leader Choi Min-woo na mag-ingat daw siya sa kanyang mga pananalita dahil hindi daw ito maganda pakinggan. Subalit hindi naman tumugon si Lee Jung-ryang at tumitig lamang kay Leader Choi. At sa kasunod nitong galaw ay tumitig si Lee Jung-ryang sa mukha ng bida at nagsalita sa kanila ni Leader Choi na kung ganoon daw ay baka si Taekyang nga talaga, sapagkat sa puntong ito ay pinagkamalan pa niya na naging anak siya ni So-young sa ibang lalaki, sapagkat ang ina ni Leader Choi ay nabibilang sa pamilya ng isa sa may pinakamalakas na lahi ng mga hunter sa buong sanlibutan. Subalit ang lahat ng ito ay tanging mga maling akala lamang, dahil inihayag ni Leader Choi na ang background profile daw ni Taekyang ay hindi nagsisinungaling at alam niya daw kung ano ang iniisip niya ngayon pero ang lahat ng yun ay pawang mga maling pag-iisip. Samantala makikita naman sa pagmumukha ni Taekyang na naguguluhan siya kung ano ang kanilang mga pinag-uusapan. Matapos nito ay kaagad namang nabigla si Hyuk-jun sa kanyang mga narinig kung saan matatanaw sa tabi nito na naghahanda ng isang magic spell si Miss Song kung sakali magsimula ang matinding gulo sa pagitan nila. Kasabay nito ay walang tigil na tinitigan ni Lee Jung-ryang ang bida kung saan sa kasunod nitong galaw ay kaagad na tumalikod si Lee Jung-ryang at nagpatuloy sa kanyang pag-alis. At wika niyang pahayag na tatawagin lang daw niya ang kanyang mga tauhan para ipakuha si Gojon sa sahig. Dagdag pa niyang pahayag sa kanila na pakawalan rin daw nila ang mga tauhan niya na ginawa nilang bihag kamakailan kapag matapos na daw ang kanilang negosasyon. Matapos nito ay makikita na dumating na ang iba nitong mga tauhan upang kunin ang wala ng malay na katawan ni Gojon. Matapos ang mga mainit na kaganapan sa pagitan ng grupo ni Lee Jung-ryang at ni Taekyang, ay agad na lumipat ang eksena kung saan makikita sila ni Leader Choi Min-woo at ni Taekyang na nasa rooftop ng gusali ng ospital. Kung saan sa mga oras na ito ay tinanong ni Taekyang si Leader Choi kung sino ba ang taong tinutukoy kanina ni Lee Jung-ryang na ang pangalan ay si So-young. Nagpahayag naman si Leader Choi Min-woo na si So-young daw ay ang kanyang ina na pumanaw na noong matagal ng panahon. Matapos sabihin ito ni Leader Choi ay kaagad namang nabilaukan si Taekyang dahil sa pagkagulat. Kung saan iniisip ng bida na ang hinayupak na matanda na yon kanina ay nagtatanong ng masyadong sensitibong klaseng usapan kay Leader Choi, kung saan nagawa pa itong questionin kung meron bang ibang pamilya ang nanay ni Leader Choi. Dahil dito ay napasabi na lamang si Taekyang sa kanyang sarili na ang matandang iyon ay napaka-bastardo at loko-loko klaseng tao.
Tumugon naman si Leader Choi na mukhang nasorpresa lang talaga si Vice Guild Leader Lee Jung-ryang dahil sa mga kaganapan, at hindi rin daw niya inaasahan na magiging ganoon siya kadirekta na magtanong sa kanya. Kaagad naman nagsalita si Taekyang na dapat sana daw ay hindi niya na lang ito tinanong o tinalakay ang tungkol sa kanyang ina. Kasabay nito ay nagsalita si Leader Choi Min-woo na kung paano daw kaya kung ang nanay niya ay ipinanganak sa ibang pamilya at hindi sana kay Chon Tae-min. Nang marinig ni Taekyang ang tungkol kay Chon Tae-min ay kaagad na tumahimik ito ng saglit sapagkat ang taong tinutukoy ni Leader Choi ay ang pinakamalakas na S-rank na hunter noong panahon ng dakilang digmaan. At dahil sa paglalahad ni Leader Choi tungkol kay Chon Tae-min ay napanganga si Taekyang sa pagkagulat at nagtanong sa kanya kung ang kanyang tinutukoy ba na tao ay ang greatest hero of all time at ang pinakamalakas na hunter sa buong mundo na si Chon Tae-min at ang guildmaster din noon ng Ares Guild. Dito ay sumagot si Leader Choi na si Chon Tae-min daw ay ang kanyang tunay na lolo. Matapos nitong sabihin ni Leader Choi sa kanya ay kaagad namang humanga si Taekyang sa kanyang guild leader at sinambit na ang sobrang liwanag daw talaga niyang tingnan. Samantala, lumipat ang eksena sa isang pribadong ospital ng Ares Guild kung saan makikita na nagising na si Gojon matapos pabagsakin ni Taekyang. At sa tabi ng kanyang kama ay makikita si Ginoong Lee Jung-ryang na nakaupo at nagpahayag sa kanya na mabuti naman daw dahil nagising na rin siya ngayon. Kaagad namang naghingi ng paumanhin si Gojon mula sa kanyang Vice Guildmaster dahil hindi ito nagtagal kanina nang nilabanan niya si Taekyang. Nagpahayag naman si Lee Jung-ryang na malamang napansin na rin daw ni Gojon ang totoong lakas ni Taekyang matapos nitong makipaglaban sa kanya kanina. At wika niyang salita na si Taekyang daw ay natuto ng isang pamamaraan ng mana cultivation technique. Nagtanong naman si Gojon sa kanyang ginoong master na kung nagawa na ba niyang paghinalaan noon si Taekyang. Dito ay inihayag ni Lee Jung-ryang na may duda na daw siya sa kanya noon pa, at dahil sa mga ipinakita nito kanina sa kanya ay natitiyak na niya daw ngayon na natuto na daw ito ng mana cultivation na tanging mga S-rank hunter lang ang nakakagawa nito. Dagdag pa niyang pahayag na si Taekyang daw ay isang basurang F-rank hunter noon na gumaling ng labis sa loob lang ng kalahating taon. At sinasabi pa daw umano ng mga tao na muli lang daw siya na reawakening o kaya'y nagkaroon lang ng maling pagsusuri. Pero ang mga ganitong klaseng pananaw daw ay mali, sapagkat tanging mga tanga lang daw ang magsasabi ng ganoon. Nagtanong naman si Gojon kung gaano na kaya kalawak ang natutunan ni Taekyang tungkol sa teknik na yon. Sapagkat inakala daw niya na ang mana cultivation method ay isang napakahigpit na sekretong teknik. At dahil dito ay tinanong ni Gojon ang kanyang master kung may kinalaman ba si Choi Min-woo dito. Dito ay inihayag ni Lee Jung-ryang na si Leader Choi Min-woo daw ay hindi pa rin natutunan ang cultivation method at kahit na rin ang matandang si Master Kim ay hindi rin alam kung paano gawin yon, kaya naman labis itong nagtataka kung paano nagawang matuto ni Taekyang ng ganoon. Kasunod nito ay nababalisan niyang inihayag sa kanyang master na baka daw mayroon isang tao na nagturo sa kanya at iyon ang kanilang guildmaster noon. At dahil sa kanyang mga pahayag ay hindi ito nagustuhan ni Lee Jung-ryang sapagkat ayaw niya marinig ang tungkol sa lalaking tinutukoy niya na guildmaster. At dito ay kanyang inihayag na inakala niya daw na nakuha na niya ang kanyang mga pahayag dati na huwag siya magbanggit tungkol sa taong yun. Kaagad namang naghingi ng tawad si Gojon at inihampas ang kanyang ulo sa metal bar ng kanyang kama, kung saan nagmamakaawa ito sa kanya na pagbigyan siya muli dahil nadulas lang daw ang kanyang mga bibig. Sa sandaling ito ay makikita sa pagmumukha ni Lee Jung-ryang ang pagkainis sa taong tinutukoy ni Gojon, kung saan mabilis itong tumalikod sa kanya at sinabihan si Gojon na maghanda daw siya sa kanilang mga susunod na hakbang. Wika pa niyang pahayag na magiging abala daw sila sa lalong madaling panahon at mahihirapan din daw siya kung patuloy siyang magsalita ng mga maling pahayag. Kaagad namang tumugon si Gojon na ito raw ay kanyang nauunawaan at ipapasa isip niya daw ang kanyang mga paalala. Sa kasunod nito ay inihayag niya kay Gojon na palakasin daw niya ang pagbabantay nila sa Peace Guild sa oras makabalik na siya sa kanyang trabaho. Dagdag pa niya na tingnan rin daw nila kung may mga kapaki-pakinabang na tao sa guild nila at pakibantayan daw ang mga miyembro ng Peace Guild kung saan sila pumupunta. Inihayag rin niya sa kanya na huwag din daw niya kalimutan ang mga sangay ng Peace Guild sa ibang bansa. Sumagot naman si Gojon na ito raw ay susundin niya at gagampanan ng mabuti ang kanyang pinapatrabaho sa kanya. Sa kasunod nitong galaw ay seryosong tumingin si Lee Jung-ryang sa harap ng bintana, kung saan muli itong inalala ang mga nangyayari sa kanyang nakaraan.
At dito ay makikita na nahulog siya sa kanyang alaala sa mga nangyaring pinsala noon sa kanilang lugar dahil sa dakilang digmaan. Kung saan ang buong paligid ng Korea ay nilulusob ng mga malalaking halimaw na siyang naging dahilan ng matinding pinsala sa kanilang buong lungsod. At ang grupo na siyang lumaban noon sa mga malalaking halimaw na yun ay ang kauna-unahang Ares Guild kung saan naging miyembro din dito noon si Lee Jung Ryang. At dito ay matatanaw na pinapangunahan ang kanilang grupo ng Guildmaster ng Ares Guild na si Chon Taemin, kung saan ang lalaking ito ay tinaguri ang pinakamalakas na hunter sa buong daigdig at ang tunay na lolo ni Leader Choi Minwo. Kung saan sa mga oras na yun ay pinagsabihan sila ni Chon Taemin na huwag daw muna sila gumalaw ng kahit isang hakbang dahil ang mga halimaw ay nagbabantay sa kanilang paligid. At dito ay inihayag ni Lee Jung Ryang sa kanyang kaisipan na kailaki na rin daw ng pinagbago ng panahon. Samantala, sa kabilang panig naman ay pinakita ni Leader Choi Minwoo ang kanyang lolo na si Chon Taemin kung saan inihayag ng kanyang mga kasamahan na kamukhang kamukha daw talaga siya ng kanyang lolo, wika pa nila na parang isang replika daw siya nito. Inihayag rin sa kanya ni Hyuk Jun na siya pala ang nag-iisang apo ng bayani na nagligtas sa sangkatauhan. Samantala namang harin si Miss Song at sinambit na si Choi Minwoo daw ang nag-iisang tagapagmana ni Chon Taemin. At dahil sa mga walang tigil na pagpapahayag nila ay nahiya na lamang si Choi Minwoo at sinambit sa kanila na tumigil na daw sila sa mga ganitong klaseng usapin. Dahil hindi daw ganito ang mahalagang talakayin ngayon sapagkat kakasabi pa lang daw niya tungkol sa problema nilang kinakaharap sa kasalukuyang sitwasyon. At dito ay isinalaysay ang mga kaganapan tungkol sa kanila ni Lee Jung Ryang at ni Leader Choi Minwoo, kung saan itinuring ni Lee Jung Ryang ang kanilang relasyon dalawa bilang isang kompetisyon. At noong si Choi Minwoo ay nasa Ares Guild pa noon ay isa siya sa mga team manager ng Ares Guild. Kung saan ipinapadala siya ni Lee Jung Ryang sa lahat ng mga misyon sa ibang bansa upang hindi mapansin ang kanyang mga tagumpay at palaging pinapalitan ang kanyang posisyon sa guild tuwing taon. At kahit na umalis na si Leader Choi Minwoo sa Ares Guild at nagtatag ng kanyang sariling guild na tinawag nitong Peace Guild, ay naging pahirapan pa rin sa kanya ang paghahanap ng mga bagong miyembro ng guild dahil tila maraming mga hunter ang bigla na lamang nakatagpo ng mas magandang alok mula sa ibang guild. At meron din naman na tumatanggap ng kanyang alok ngunit kalaunan ay hindi na niya makontak ang mga ito bago pa magsimula ang kanilang kontrata. Dahil sa mga saboteheng nangyayari sa kanya ay nahirapan siyang mag-recruit ng kahit isang normal na klaseng hunter. Kaya naman walang magawa si Leader Choi Minwoo kundi gumamit ng isang ahensya bilang tagapamagitan para sa pag-recruit nito ng mga hunter, at doon niya nakilala sina Taekyang at Hyuk Jun. Noong panahong yun ay wala na naging sagabal sa kanya kaya't iniisip niya na marahil na wala na ang interes ni Lee Jung Ryang sa kanya. Ngunit sa palagay naman ni Choi Minwoo ay hindi lang talaga nababahala si Lee Jung Ryang sa mga mababang uri o low rank na mga hunter kaya hinayaan siya nito kamakailan. Pero nung sinabi ni Taekyang sa telepono na makikipagkita siya kay Lee Jung Ryang, ay doon na napagtanto ni Leader Choi na ang lahat ng mga masasamang nangyayari ngayon sa kanila ay nang dahil pala kay Lee Jung Ryang.